na po ang issue ng ABS-CBN dahil ito po yung kauna-unahang press briefing matapos po magkaroon ng desisyon ang House Committee on Franchises sa ABS-CBN. Sa mulat-mula po, sinasabi ng ating Presidente, neutral po siya sa issue ng ABS-CBN. Dati po, meron siyang hinanakit ang Presidente at nagdesisyon na po ang Committee on Legislative Franchises ng mababang kapulungan. ABS-CBN, you're a mouthpiece of ang inyong franchise mag-end next year. If you are expecting na ma-renew yan, I'm sorry. You're out. I will see to it that you're out. Wala pong ibang ahensya ng gobyerno na makapagbibigay ng prangkisa kung hindi ang House of Representatives. Dapat po magsimula dyan at sang-ayon po sa rules ng House of Representatives, kinakailangan paboran ng House Committee on Franchise bago po makarating sa plenary. Sang-ayon o tutol man tayo rito, dumaan po sa proseso at yan po naging desisyon ng komite. Kinakailangan po respetuhin ng lahat. Naging kontrobersyal ang sinabi ni Roque sa komedyanteng si Ai de las Alas sa campaign rally ng Uniteam sa Maynila noong Sabado. Matapos kasing ipakilala ng aktres si Roque, may binitawang siyang bana tungkol sa prangkisa. Ate Ai, hindi ka nagkamali na sinamahang grupo. Hindi mawawala ang iyong prangkisa. Attorney Harry, yung pag-contempt kay Eric, first part ng hearing yon dahil unang tanong agad, sino ang source dahil nga umabot na raw yung issue sa Senado. Nang alukin siya ng executive session, tinanggihan niya dahil nga the same pa rin, lalaglag mo rin yung source which is para kay Eric, paglabag yon sa Soto Law. Bilang abogado, sir, ano bang komento mo doon? Well, malinaw naman kung anong lingwahe ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma-reveal ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na Soto Shield Law, wala nang magkakaroon ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, naku, masusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin na yung mga katiwalian, hindi naman inasa sa publiko yan. Talagang sinisikreto yan, no? Kaya kinakailangan magkaroon ng kumpiyansa na ang mga magsisiwalat ng katotohanan, hindi mapapangalanan para gantihan ng mga tao na isa sa publiko ang kanilang mga ginagawa, no? So nakakalungkot po ito dahil ang Soto Law po ay isang produkto ng Kongreso. At ang sabi ng Korte Suprema, dapat naman alam ng Kongreso kung ano yung mga batas na ipinapasa nila. Alam nyo, napakalinaw po ng lengguwahe, no? Kahit saan pong proceedings, hindi sila po pwedeng mapilit, no? Kasama na po siguro yan, sigurado po dyan, yung Kongreso na nagsabatas niyang batas na yan, no? So, pero bukod pa po doon, ang punto nga po is, ano ba ang masamang ginawa ni Ka Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa di umano, pagdinig sa Kongreso, bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka Eric? Di ba po? Bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan na sinabi o fake news na ipinapakalat? Sa akin po, ang tanong talaga niya, totoo kaya ito? Kinakailangan ma-verify po, kinakailangan bigyan ng kumpirmasyon. Dapat tanungin natin si Speaker dahil kung totoo ito, talaga naman pong may karapatan ng taong bayang malaman kung ang katotohanan na 1.8 billion di umano ang nagasta na sa travel ng ating Speaker, no? So sa akin po, kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? At kung meron talaga siyang sinasabi na fake news ay pinakalat, na nakasakit ng damdamin, meron naman po tayong mga batas na po pwedeng gamitin laban sa mga, para po dun sa mga taong feeling nila ay na sila po ay agrabyado sa mga pananalita ng isang media practitioner. Pero alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghaharing uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya. Kung walang malayang merkado ng ideya, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama
ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Kinakailangan po hayaan natin lahat ng mga ideya na manatili sa malayang merkado ng ideya. Bakit? Dahil ang tunay na test para po sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng ideya. Huwag po matakot sa kahit anong impormasyon dahil meron naman po talagang sapat na kakayahan ng ating taong bayan para paniwalaan ang isang bagay bilang katotohanan or kasinungalingan. Pero ito nga pong nangyari, no? Yung mga grupo ng mga mamamahayag na talaga naman pong pati sila makaliwa, hindi po nila maitatanggi na ang mensahe po ngayon talaga ay kung hindi ka pumuri sa mga naghaharing uri, po pwede kang ipakulong. Yan po ay hindi po tugma, hindi po akma sa ating demokrasya.